And yun na nga no, dito pa rin tayo sa Tacloban City. At dami ng ganap sa buong bansa natin ngayon no, sa ating national politics. Yun na nga, inimpeach na si VP Sara ng ating mga congressman. At 215 yung pumirma, bumoto. Pero syempre, yun na nga, Tacloban City / Leyte, Martin Romualdez, VP Sara Duterte, and Marcoses or mga congressmen, no? Congressmen, mga representatives sa mga probinsya no at mga distrito ng ating mga probinsya sa ating bansang Pilipinas. So syempre pag-usapan lang ho natin yung related sa aking mga content like gala-gala, ganun, Gala the Explorer. So ako bilang isang latagaw no, stowaway, no permanent address kung saan nagpupunta. So talagang hindi talaga maiwasan na meron akong comparison sa mga bawat lugar na napupuntahan ko. May mga lugar na napakaganda, super progressive, sobrang high-end, di ba? High-end sana all. So may mga lugar na talagang masasabi kong mararamdaman mo yung good governance no ng isang syudad. So dito sa Tacloban City, maganda ang Tacloban City. Actually meron talagang something itong Tacloban City na masasabi mong maganda talaga siya. Yun nga lang parang napag-iwanan siya no ng ibang mga highly urbanized city sa Pilipinas. So ano ba yung mga highly urbanized city? Huwag na tayong pakalalayo no. So dito na pag-usapan na natin yung yung Visayas region. So sa Visayas region meron silang highly urbanized city dito na ilan ba highly urbanized city? It's Iloilo City, Bacolod City, Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue, and of course itong Tacloban City ng Eastern Samar. So they have 6, tama ba? 6 ang highly urbanized city ng rehiyon ng Visayas. So talagang pinakakulilat, pinaka napag-iiwanan ho talaga sa development and progress ay itong si Tacloban City. So I don't know dahil ba yan sa pagiging inefficient and very less competitive no ng kailangan leader, ng kailangan LGU official, governor / ng kailangan mga district representatives. So what do you think no? Ano sa tingin niyo mga hagala? Totoo ba yung aking perceptions, speculations na kaya napag-iwanan itong Tacloban City dahil sa namumuno dito yung mga Romualdez family na walang ibang iniisip kundi ang kanilang ambisyon sa politika na maging presidente, gagawin lahat-lahat imbis na tutukan ang kanyang distrito na pagandahin lalo. Kumbaga imbis na tutukan itong kanyang distrito, kasama itong Tacloban City sa District 1 ng probinsya ng Leyte. So imbis na tutukan niya ang pagpapaganda nitong kanyang lugar kasi ang dami talagang dapat i-improve dito, kalsada, basura, ano pa yung park no. Actually itong park papuntahan natin dito ngayon na talaga ako nalulungkot gawa nung dati talaga ako itong natambay dito. Balikan ko yung year 2016/2017 na. So talagang napakaganda ng park na to dito dati, tatambayan. Pero ngayon parang after 9 years nakalipas, kung ibang mga syudada, mga medium city, yung mga Kumpurin City, nagpapagandahan ng mga parke, di ba? Nagpapagandahan ng kailang mga public spaces. Itong Tacloban City, itong lugar na itong park na to is parang napag-iiwanan no, like yun nilulumot, parang pinaglumaan, basta wala talagang maintenance, walang kahit sa mga koral, kahit sa mga simento, talagang hindi na siya ganun, hindi talaga siya maganda, like napag-iwanan nga ng, for example Sorsogon City, ako'y napunta sa kanilang lugar, di ba? Sa Catbalogan City, sa Calbayog City, ang ganda na ng mga parke, ng mga public parks. Sa Legazpi ganun din no, sa Albay. Pero itong Tacloban City na mas pa naman sana, idihamak sana na mas mas mayaman, ibig ko sabihin mas maraming resources gawa ng siya no, highly urbanized city / sila yung pinaka central political central or center ng kanilang rehiyon sa Eastern Visayas region. Pero parang sila yung parang pinakakulilat, parang hindi mo mararamdaman na parang may, di ko alam no kung anong ginagawa ng kailang mayor / ng kailang dito ng kailang representative na si Martin Romualdez. I mean alam naman natin anong pinagagawa pala ni Martin Romualdez no, so hindi tayo blind dyan. Kumbaga ang kanyang ginagawa is yun nga, kumbaga bilang isang house speaker no ng ating bansa, so pang-apat na pinakamataas na posisyon yata ng tawag dyan. So wala siyang ibang ginawa kundi atakihin ang mga maaaring sagabal sa kanyang ambisyon sa politika na magiging pangulo. Gusto niya maging prime minister, king, emperor or presidente no ng Pilipinas. Inamin niya yun kay Presidente Rodrigo Duterte dati na talagang gustong gusto niya, pangarap niya talagang maging presidente.
Pero yun na nga, alam naman natin si Martin Romualdez, pera lang talaga meron siya, pero wala siyang impluwensya. Ayun, I mean, pag may pera ka, actually may impluwensya ka na no, pero kung talagang galing, angking galing at saka charisma sa masa, wala talaga. Ano nga ilang beses na nga itong tumakbo as senator si Martin Romualdez, pero wala talaga siyang naipanalo. At dito sa kanyang rehiyon naman, sa kanyang distrito, uncontested din yung kanyang pagtakbo. Ibig sabihin, wala siyang kalaban, no? In short say, hindi talaga siya ganun kalaking achievement kung titingnan, no? Kasi yun na nga, gaya nito for example ngayon, di ba, for May 2025 midterm election. So di ba meron yata nag-file, no, ng ng kanyang COC, pero ang ginawa ng COMELEC is binasura or parang kinonsidered siya as nuisance candidate lamang, no. So in short say, hindi tinanggal siya, no, sa COMELEC. So in short say, hindi na siya ganun ka-legit or hindi siya legit, parang nuisance lang ganun. So bakit kaya ganun? Mga taga-Tacloban, let me know in the comment box kung totoo ba yun na nuisance candidate lang ba yung tumakbo rito. Babae yun, no? Parang naibalita yun, babae siya tumakbo. And meron naman akong mga pinagtatanungan dito ng mga driver, actually mga frontliner naman talaga, driver sila talaga pinaka first hand natin makakausap, no, about sa mga experience at mga improvement sa lugar. And yun na nga, tinanong ko na rin kung sino ba yung parang pwedeng may mga pangalan, no, sa politika dito sa Tacloban / first district ng ng Leyte na maaring lalaban. Parang Petilla yata ang may nabanggit sila, Petilla tsaka si Ted Filon, no? Pero yun nga lang, itong si Martin Romualdez, parang wala yata siyang ibang inaatupag, kundi yun na nga, gumagawa siya talaga ng paraan, no, para ma-secure niya ang kanyang ambisyon, yung pagiging pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa, sa lupang Pilipinas. So yun, magiging presidente siya or magiging prime minister, ano man ang gusto niya mangyari. Kasi prime minister kasi, di ba, meron siyang nilulutong parang parang charter change ba tawag doon, di ba? Chacha, parang gano'n, no? Although hindi natuloy yun. I mean, di ko alam. Basta ma-impeach si VP Sara Duterte, pwede siya yung pumalit. Alam mo yung gano'n. Tapos di natin alam, hindi ko alam. Basta yun lang yung talagang malinaw sa akin. O nga pala, ang pagpirma pala dito na nakikita ko kanina kahapon sa mga balita na nasa 150 million daw, no, ang budget na ilalaan or ibibigay, pinapangako ni Speaker Martin Romualdez sa bawat kongresista na pumirma para i-endorse, no, yung para ma-impeach si VP Sara. So ngayon, kunintaho natin, meron hong 150 million times 215 ka politician natin. So it's 215 ka kongresista times 150 million pesos na yan na parang allocated budget para sa AKAP, AIX o ano pa man, no, ng mga proyekto. Pero syempre alam naman talaga natin na ang kongresista or House of Congress or yung mga congressman talaga, sila talaga yung may actually sila yung mga pinakamayayaman talagang politician sa Pilipinas, hindi ang senator, hindi itong mga congressman. Although senator and congressman, paras talaga yung mga yan mahilig tumanggap ng mga lagay. Ang dami ng dyan, dami ng mga proof and evidences na mga kinasasangkatan talaga nitong dalawang house, no, House of the Senate at saka House of Representative, di ba? For example, yung PDAF, yung pork barrel, yung mga ganun, di ba? Yung mga gumagawa sila ng mga ghost project or yung tawag nito parang basta ghost project, no, parang gawa-gawang project lang. For example, yung kay Janet Lim na police nga dati, na yan ang nakulong si Estrada ba yun, tsaka si itong si Bong Revilla, di ba? So, tsaka dito sa Pilipinas talagang isa sa most hated talaga na natin dito na departamento, itong House of Congress, no, itong ating kamera. Tapos yun na nga, ginagawa sila laging villain, di ba, laging mga sindikato sa mga palabas pelikula, just na hindi naman talaga yun gagawin kung wala talagang mga reality, no, hindi siya nangyayari, kung hindi man talaga siya nangyayari sa totoong buhay. So ito yung magiging budget pala, no, sa impeach, para lang ma-impeach si Sara. So kailangan maglaan ng budget or mangako itong si Speaker Martin Romualdez ng 32 billion 250 million pesos para sa mga ang kabuuan, ang total. So yun yung parang kailangan niyang ilabas na pera na budget
in order na mapatalsik itong si VP Sara Duterte at hindi na siya magkaroon ng opportunity or chance pa na tumakbo sa kahit anong position, di ba, or sa higher position lang like VP or senatorial or ano pa man, presidente. So yun, bali 32 billion. So ang laking pera nun ha. Okay, so anong kinalaman sa 32 billion dito sa public parks in the lugar ng Tacloban City and sa kanilang first district ng Leyte, ng probinsya ng Leyte? Syempre, di ba, napakalaking pera na ho nito. At saka itong pera na to, pera ng bayan natin to ha, taxpayers money. Di ba? Ito yung parang taxpayers money. Hindi man siya taxpayers money para sa mga consumption, mga consumers tax, di ba? Mga ganun. Hindi man tayo talaga direct. May mga, hindi naman kasi lahat ng mga Pilipino nagbabayad ng tax directly mula sa ating pinaghirapang mga trabaho, mula sa ating sahod. Kahit wala tayong sahod, kahit wala tayong trabaho, as long as tayo kumukonsumo, kumakain, for example, tambay tayo sa bahay, pinapalamunin tayo ng mga magulang, still taxpayer pa rin ho tayo, no? Kumbaga contributor pa rin ho tayo kasi kumakain tayo ng bigas, di ba? May tax yun. Di ba? Sumasakay tayo ng jeep, yung gasolina may tax din yun. So in short say, pagka nasa Pilipinas ka, consumer ka, so in short say, ka na rin, pasok ka na rin as taxpayer, no? Filipino citizen. And yun ang so napakalaki ng 32 billion para bakit niya kailangan bakit niya kailangan kumbaga kung yung pera na yan, kung talagang inuna niya muna pagandahin ang kanyang lugar sa Tacloban City in the first district ng Leyte, hindi talaga malayong magkakaroon siya ng fan base talaga sa lugar niya, sa kanyang probinsya, sa kanyang rehiyon pa, kung hindi lang probinsya maging rehiyon. Syempre itong mga taga Western Leyte, taga Southern Leyte, and taga Samar Province, Northern and Eastern Samar. So yung mga probinsya na yon ay talagang titingnan nila as role model itong Tacloban City. Just for example, sa Davao Region, di ba? So Davao City ang parang tinatingnan na role model talaga ng mga probinsya ng Davao Region. For example, mga taga Davao Oriental, taga Davao de Oro, Davao del Norte, taga Davao del Sur, Davao Occidental. Hindi na nga lang yung mga Davao Region ng mga probinsya, maging mga taga Caraga Region, no? Maging mga taga Soxargen Region. Talagang nilolook up talaga nila ang Davao City kasi nga napakaganda ng governance so talaga ng Davao City, napaka-progressive, napaka-wealthy, napaka-peaceful, napakaganda ng syudad. Kumbaga parang napakaganda talaga ng Davao City para sa mga young professionals, no? Mga nag-job hunting, gusto makapagtrabaho as a stepping stone. Talagang marami kang makukuha ang trabaho sa Davao City kasi nga nagsikalat ang mga BPO, ang daming mga opportunities talaga, mga job opportunities sa Davao. So ang Davao City dahil sa good governance, dahil ng mga Duterte, dahil sa kanang ligasiya, sa kanang ginagawang magandang mga polisiya sa Davao City, mga city ordinances, so talagang it draws a lot of investments talaga, no? So coming from different regions sa Pilipinas, mga mga tycoons, Ayala, di ba, mga Mega World, itong mga Cebu Landmaster, di ba? So yung mga yon ay talagang pumasok sila sa Davao City, tag-invest at naglagay ng kanilang mga investments, no, at nagbukas, no, or nag-generate, nag-provide ng thousands of jobs para sa mga gustong mag-apply, naghahanap ng trabaho sa mga Pilipino, lalo na ng mga taga Mindanao or mga Mindanaoans. So yun, di ba? So kaya ganyan na lang kamahal ng mga taga Davao Region / taga Mindanao itong mga Duterte kasi nga talagang gumagawa sila ng mga magandang bagay sa Davao City na talagang nagsisit as a role model, no, na talagang pwedeng sundan, no, ilo-look up talaga. Kumbaga parang ginagawang standard, no, ng mga constituents ng mga Mindanaoans itong mga Duterte. Kumbaga kung mamimili sila ng kanilang mga local government officials, mayor, governor, mga congressman, talagang ihahambing nila, no, sa mga Duterte kind of government or Duterte political branding or political style, no, or political will, di ba? Yung mga ganong set up or ganong mga estilo ng mga Duterte ang kailangan, no, parang kinukuha ang basis, no. So for example, kung sino may mas malapit sa mga Duterte, di ba, kung sino yung kaalyado ng mga Duterte, so yun yung parang malaki ang chance, no, na manalo sa kanilang mga race, di ba, sa mga posisyon na gusto sa mayoralty, sa congressman, or di kaya pagiging governor. So yun. Tapos syempre kailangan galingan nila yung although hindi man pwedeng gayahin lahat, pero at least man lang ba magiging role model ang mga Duterte talaga. So yun ang nangyayari. So sa mga hindi taga Davao, sa mga hindi taga Mindanao na talagang nagtataka na sinasabi nyo na ang mga Duterte is parang sila, no, parang naghahari-harian sila sa Davao City.
parang inisip nila sila yung hari, sila yung king, sila yung nagmamay-ari ng Davao City. Hindi ho totoo yun, wala hong ganun. Actually marami nga tumakbo dito sa Davao City na talagang tumapat sa mga Duterte, ang dami. Hindi dineclared ang tawag nito ng Comelec as nuisance. For example, Prospero Boy Nograles, napakasikat nun kasi ano yun House Speaker, di ba? Pang-apat na pinakamataas na posisyon sa panahon ni PGMA, nilabanan niya ang baguhan. 'Di ba? Baguhan na si Sara Duterte. First time mayor yan si Sara Duterte, 'di ba? So nilabanan niya, silang dalawa yung nagtapatan sa mayoralty position sa Davao City, pero hindi nanalo kasi Duterte talagang iba yung branding ng kailangan political basta yung parang political will, iba yung Duterte brand of leadership talaga ang hinahanap ng mga taga Davao City. And nakita ho yan ng ating mga Mindanaoan na mga bayan, kaya ganyan na lang ang solid support ng mga taga Mindanao. Yes, maraming mga bumoto, ang daming nagpirma ng mga kongresista dito sa Mindanao, pero hindi ibig sabihin nun is yun na yung masses ng mga mamayang mga Pilipino. Ang dami talaga nagwala. For example, yung sa Osamis ba yun, yung si Suan, si Adjong ng Lanao del Sur, ng mga taga Agusan, Surigao, and dito sa Davao region merong isang kongresista dito na hindi pumirma, si Cagas. Pumirma pala si Cagas, no? So parang nag-vote siya for impeachment ni Sara Duterte. So Davao del Sur. So ngayon, bali meron namang dalawa, si Mix Nograles, yan po yung kalaban, ka-rival ngayon ni Paulo Duterte sa 1st District, Congressional District, no? Sa kanang sila yung maglalaban dalawa, pero itong si Mix Nograles, number 1 ho talaga yan na mga Duterte hater ho talaga yan, parang trinidor ho nila yung mga Duterte kasi nga mabait naman ang mga Duterte sa kanila. Pero ito talagang gumagawa sila ng mga issue, mga fake news or mga kung ano pang mga kasiraan sa mga Duterte, di ba? Kumbaga parang nakikipag-alyansa sila sa mga Romualdez, BBM, mga Marcos admin, no? Parang mas pumabor sila doon sa mga kalaban ng mga Duterte or sa mga hindi kalaban, sa mga tumutugis at mga dumudurog, no? Sa mga Duterte family. So, yun, number 1 yan na traitor itong mga magkapatid na si Nograles, Prospero, si Carlo Nograles at si Mix Nograles, pero hindi siya pumirma si Mix Nograles. Alam na natin, alam mo bakit? Kasi meron siyang katapat nga. Wala talagang pag once na pipirma si Mix Nograles, talagang like 0.1% talaga yan ng chance talaga na manalo dito sa Davao City against Paulo Duterte, di ba? Pero still, kahit hindi siya bumoto, hindi pa rin siya iboboto ng mga taga Davao City. I mean, may boboto pa rin naman, no? Hindi naman talaga perfect. I mean, hindi naman talaga lahat na 100% maka Duterte. Siguro nasa mga 97 point something percent lang yung maka Duterte. So yung 2% something, yun na yung mapupunta kay Mix Nograles. And also yung asawa ni Mix Nograles na si Chino Almario, no, ng 1st District ng Davao Oriental, hindi rin siya bumoto in favor na ma-impeach si Sara Duterte. Pero ano natin, kasi baka meron siyang hindi ko alam sa Davao Oriental kung meron ba siyang kalaban ngayon as a congressman. So sa mga nanonood ng mga taga Davao Oriental, let me know in the comment box kung meron bang kalaban itong si Chino Almario. So yun lang, connect, meron ba tayong napag-usapan, may content ba, may substance ba pinag-usapan natin dito? Parang tingin ko di ko alam, kasi yun na nga, basta andito pa rin ako sa Tacloban City. So yun na nga, the audacity nitong si Martin Romualdez na inuuna pa talaga itong impeachment case ni Sara Duterte dahil sa kanyang misspending or yung hindi maipaliwanag na paggasta ng 125 million confidential funds sa loob ng 11 days. Samantalang itong 3 point something billion o itong billions talaga na pinaka-top spending, no, na confidential funds ng Office of the President, hindi nila inimbestigahan. Pero syempre malamang kaalyado nga nila, 'di ba? Pinsang buo, 'di ba? First cousin ni Martin Romualdez itong si BBM, kaya ba't nila papakialaman? Tsaka kunsabo sila, 'di ba? Sa kanilang ginagawa ngayon. Plot nga para ma-demolish or matanggal sa political arena itong si Sara Duterte or lahat ng mga Duterte. Gagawin nila lahat ang makakaya nila kasi yun talaga ang pinaka well loved and most most popular talaga ng mga politicians sa Pilipinas, itong mga Duterte. Yun, hindi dahil sa marami silang pera, hindi dahil sa sila ay namimigay ng milyon-milyong pera sa mga susuporta sa kanila, kundi sila ay meron talagang mga
napatunayan na mantakin mo ang Davao City is located siya, situated geographically in Mindanao land na kung saan na dineclared as parang dangerous area talaga, red spot ang Mindanao ha sa buong mundo, na kumbaga parang mga international mga ibang mga bansa, no, for example Europe, talagang Philippines is good to visit except Mindanao. So kasama ang Davao City, pero alam nyo, para kita nyo pa rin naman ang Davao City pasok siya sa top 5 wealthiest city in the Philippines in terms of GDP and assets. 'Di ba? Very consistent itong si Davao City dahil yan sa political brand or political will ng mga Duterte family. Kung hindi dahil sa kanila, Davao City is nothing. So maaring parang Tacloban lang din ang Davao City, 'di ba? So bakit ko sinabing parang Tacloban lang ang Davao City? Kasi yun na nga, walang magandang park, 'di ba? I mean, may mga park din naman siguro, yun na nga sabi nila yung sa may sa may malapit sa Old City Hall. Pero ang tinutukoy ko na park kasi dito, itong napuntahan ko dito na dati kong tinatambayan na ngayon pinaglumaan, napag-iwanan na siyang ng ibang mga syudad sa Pilipinas. For example nga Sorsogon City, for example ng Legazpi City, ng Daraga. I mean, hindi ko alam ang Daraga pala, sa Legazpi na lang, tsaka sa Sorsogon City. Ang ganda na ng mga park, tsaka ng Katbalogan City, di ba? So yun na lang, for example, mga lugar na yun napakaganda. Paano kung pag-usapan pa natin yung rehiyon ng Visayas, di ba? So Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, napakalayo. Kahit nga Naga City of Naga, mas maganda pa kumpara sa Tacloban City, no? So yun na nga, daming kalat, basura, basta ang palengke for example, di ba? Talagang napabayaan. Wala, parang ang buong Tacloban City parang maihahalin tulad natin sa Barangay Toril. Yung lang yung lawak sa dami ng tao. Pero yung sa linis at ganda, maganda ang Toril kasi mas malinis, ganun. So yun na siguro, di ko na siguro pahabain itong topic natin dito. Di ko alam kung meron ba kayong natututunan or meron ba tayong substance ko dito. Yun lang, no? Ako ba disappointed ba ako sa nangyayari ngayon? Yes, disappointed syempre. Kasi nga, unang-una kababayan ko si Sara Duterte. Pangalawa, alam ko ang kanyang ginagawa sa Davao City, kung gaano kaganda. Alam namin ang Duterte branding or brand of leadership. Alam ko na sila ay hindi man sila perfect na mga politician leaders, pero talagang makikita mo talaga yung kailangan pagpupursige, efforts, no, na ma-transform ang isang lugar from something into much better, parang ganun. So kung nagawa nila sa Davao City na napakalaki ng Davao City, like almost times 3 ng Manila, so magagawa nila yan sa buong Pilipinas. Yun ang kaso nga lang, tatanggalin na siya, i-impeach na siya. Hindi natin alam pa, kasi June 2 pa naman magre-resume ang Senado. So ang mangyari ho dyan, bali sa totoo lang, hindi naman din talaga sila yung hindi naman talaga Duterte ang apektado dito, sa totoo lang, no, sa magiging impeachment na to, at sa kung ano pa mga gagawing mga movements itong Romualdez BBM na mga clans, di ba? Kundi tayong mga Pilipino, totoo yan, tayong mga Pilipino, kasi kumbaga wala, alam niyo yun, kumbaga para sa akin, masasabi ko last card ko na lang talaga itong si Sara Duterte. Pinakahuling baraha, pinakahuling alas itong mga Duterte. Si Katie Duterte ang tagal pa, si Basti hindi ko pa alam, no, kung ano talagang magiging nitong si Basti Duterte, although appreciated ko naman siya ngayon kasi nag-voice out din talaga siya, very vocal. And si Paulo Duterte naman, okay din naman, pero si Tatay Digong matanda na, no. So as of now, si VP Sara lang ho talaga yung nakikita kong pinaka last card ho talaga nating mga Pilipino. So maaaring ang iba ditong nanonood, no, hindi naman lahat din siguro maha Duterte, pero ganun lang talaga yan. Sa akin lang yun, no, 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Panigurado yung 32 million na yun ay tinuturing talaga si Vice President Sara Duterte as huling baraha ng mga Pilipino. Alam niyo yun. So yun na siguro, maraming thank you. Ano sa tingin niyo, okay ba? Tama ba yung sinabi ko na sa lahat ng highly urbanized cities sa Pilipinas, talagang itong napag-iwanan ang Tacloban City ang pinaka walang progress masyado, walang masyadong improvement. Pero improvement, pero sobrang layo, milya-milya ko ikumpara sa kanya mga kahilira or mga kasabayan ng mga highly urbanized city. So yun na siguro, maraming thank you. Pakidagdag na lang sa comment section kung meron kayong dapat idadagdag. Thank you. See you sa susunod na mga video.